Isang pinagpalang umaga pong muli sa bawat isa and good day po everyone. At ako po'y naniniwala na kanina pa lang po sa ating worship po talagang kumikilos ng Panginoon. Amen po ba? So palakpak po ang talagang napuspos ng banal na Espiritu. Amen. Okay po. So today po, we are in the second topic of our series for this month of July na meron po tayong temang rooted. Ano po ba ibig sabihin ng rooted? Sa Tagalog, ano po? Inugat. Ano po? Nag-uugat. Rooted. Kala ko po inugat eh. Ayan. Magkaiba po yung inugat sa nag-uugat. Ayan. Okay po? Magkaiba po iyon ha. Ibig sabihin po kasi ng inugat, parang nalipasan na. Parang something ganon po. Ano? So kapag nag-uugat, ibig sabihin mas nagdidig deep pa. Okay po? So ganun po ang ating pong series for this month na kung saan mas magdidig deep pa tayo sa salita ng Diyos at sa pananampalatayang meron tayo. Amen po ba? Okay po? So last time pinakita po sa atin ang kahalagahan ng rooted, ng may faith at the same time merong righteousness. Amen po? Sino po nakadalo po last time po? Amen. Di ba po, ang ganda po ng story. It's all about the prophet Daniel and also doon sa kanyang tatlong kaibigang wonder pets. Tama po ba yun? Wala pong tumawa, ako lang po natawa sa po. Okay po, sorry po. Okay? So, tungkol po kay Daniel, kay Shadrach, Meshach, at Abednego. Okay po? So, nakita po natin doon na ano man ang pinagdadaanan sa buhay, kapag rooted ka, o rooted tayo ng faith and righteousness, hindi ka mapapahamak. So ganoon po, iminostra po last week po ni Pastor Ray, kung papaano talaga kumilos ang Diyos sa mga taong rooted, especially na sa pananampalataya at sa pagiging righteous living po nila. So mahalaga din na ang paninindigan sa tama na may kasamang pananampalataya. So ganoon po no ang istorya po niyan. Kaya naman po, church, today po, explore pa natin magpakalalim pa po tayo sa faith na meron po tayo. Kaya naman sit back and relax, feel the presence of the Lord at higit sa lahat makinig maigi dahil ang hindi makinig, kayo na po bahala. Okay? So ngayon po, ang ating pong topic ay meron pong pinamagatang, sige po, yan, a life that flourishes, rooted in God's Word. At ang ating context po or ating key verse ay makikita po natin sa Psalm 1:1-6. Okay po? Psalm 1:1-6. By the way po, konting trivia lang po, ang Psalm po ay isang poet book. Okay? So wala po siyang chapters at wala po siyang verse. So every time na babasahin po natin or titignan po natin yung awit na yan, actually awit po yan, hindi lang po basta narrative book. That is poet book. Okay po, Psalm 1:1-6, ang sabi po dyan, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on His law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever does prosper. Malupit. Whatever they do, prospers. Verse 4, Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in assembly of the righteousness. Verse 6 po, For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Yan ang matindi. Purihin ang pagkabasa po ng salita ng Diyos at bago po tayo magtuloy, tayo po muna po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito at patuloy ka naming dinadakila, pinapupurihan, pinasasalamatan. Samahan mo po kami, Panginoon,
at bigyan niyo po kami ng kaunawaan sa umaga pong ito, sa oras po na ito. At patuloy na maintindihan namin ang iyong salita. Kumilos ang banal na Espiritu sa isip at sa aming puso nang sa ganon, O God, ang bawat salita na maririnig namin sa mga oras na ito ay hindi lang basta tumimo, kundi magkaroon, Panginoon, ng manifestation sa amin pong mga buhay. Ganon din naman, ingatan po ninyo at protektahan, O Lord God, at ikubli mo sa iyong mga bisig ang abang lingkod mo na maghahayag ng iyong mensahe sa mga oras na ito. Marami pong salamat. Muli ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, konting background po regarding po sa Book of Psalm. Ang awit po or psalm in the Hebrew word, sige po, next tayo, is the word Tehillim. Na ang ibig sabihin po ay praise. Dito ko po ang awit po o yung psalm in a Hebrew word is Tehillim, means praise. Na, in ang English title po is derived from the Greek word translation psalmoi. Na ang ibig sabihin naman po ay song of praise. So, pag binabasa po pala natin or pag sinasabi po pala nating awit, ang ibig sabihin po na yan ay awit ng pagpupuri. Okay? So the psalm is composed of many composers. Ulitin ko po ang awit po ay kinocompose po ng mga many composers. Including na po dyan is si Haring David, King Solomon, si Asaph, and the sons of Korah, Ethan and Eham of Ezrahites, and also Moses. Grabe, no? Nagtatanong parang na-curious po yung iba, bakit Moses? Alam niyo po, ang awit po ay, kung di po ako nagkakamali, meron po ko dyan, next na. Ang awit po ay na-compose, ayan po, rage from the time of Moses. Actually po, ang unang-unang composer, or talagang sabihin na po natin, a worshiper, walang iba kundi si Moses. Na makikita po natin yan sa Deuteronomy 30. May kanta po si Moses. Yan. So yan ulitin ko po, nabuo po iyan sa panahon po or nagre-rage po siya sa time po ni Moses. At ang Book of Psalm ay nahati po sa 5 division. Okay? So bawat divisions po ay may mga kanya-kanyang genre. Okay? Kaya nga po, diyan po sa part po na babasahin po natin, the last 5 songs, yan, Psalm 146 to 150, all ends to the word hallelujah. Sabihin nga po natin, hallelujah. Hindi po yung luyang pinanggigisa po, Hallelujah, that is in Hebrew, command. Na ang ibig sabihin po ng hallelujah, hallelujah means praise, and Yah, short for Yahweh. Kaya nga kung pagsasamahin natin yan, anong sabi po doon? Purihin ang Diyos. Palakpakan naman natin si Lord. So every time na magsasalita po tayo, every time na babanggitin po natin yung word na hallelujah, dinadakila at pinapupurihan mo ang dakilang Diyos. Sabihin nga po natin, hallelujah. Yan po. So according po do sa nabanggit po natin or kanina po regarding for the compositions of the book, sabi ko nga po, to honor God, to glorify God, and expressions whatever the scenario they have. So sa ating key passage po, being righteous, set apart, delight in the law of God, ay blessed. Okay po, doon sa key passage po na binasa po natin, ito po ay background lamang po para mas maintindihan natin yung word na Psalm o yung Book of Psalm. At doon sa passage po natin, makikita po natin na ino-honor ng Lord ang taong righteous. Grabe naman, Pastor. Pagka sinabing, kasi maraming mga tao kapag word na righteous, medyo sensitive sila. Kasi sabi nga ng iba, nobody's perfect. Tama po ba? Sa mundong ito, lagi namang nagkakasala ang tao. Mamaya po, i-explain ko kung bakit kailangan ng righteous. Okay po? So, sabi pa nga po, inihahalin tulad ang isang taong righteous sa isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan.
So mamumunga at lalago. So have you ever wonder what it takes to truly thrive and flourish in our life, no matter what the circumstances is? So ano ang kailangan upang tunay na magtagumpay at yumabong ang buhay at maranasan anuman ang sitwasyon ng ating buhay? Katulad po na nabanggit po kanina ni Sister Mikey, di ba napakahirap manalangin, ang hirap mag-worship kapag may tinagdadaanan po tayong circumstances sa buhay. Tama po ba? Ano ba naman? Instead na mag-worship, minsan, ang nagiging dating is ganito, Lord, ano ba yan? Problema na naman. Kahapon may problema na ako, ngayon na naman problema. Share ko lang po yung story ko po nung neto pong week na to. Alam niyo po ba na tinamaan po ako ng matinding anxiety? Talagang sabi nga po ng asawa ko, love, nagsasalita ka ng mag-isa. Bumubuka na yung bibig mo, pero walang boses. Alam niyo po, nung last time po kasi talagang hindi po lingid sa atin na meron po akong trabaho, work from home po. At the same time, nag-aaral din po ako ng theology. So lahat po siya nagsama-sama. Pressure sa trabaho, pressure sa thesis ko, tsaka sa tawag po rito, sa assignment ko. Kasi yung assignment ko po sa theology, hindi po biro. Talagang aaralin mo ang buong libro ng Bible. At talagang ilalalim mo yung talagang lalaliman mo yung pananampalataya mo at yung understanding mo para maintindihan mo yung Bible. So ganoon po siya, ang hirap. Tapos yung subject ko pa po, apologetics pa. Yung ide-defend mo yung faith mo, meron po kasing mga questions po sa amin na ibinigay yung professor po namin. Paano mo ide-defend? Ito po yung question po sa amin. Lahat naman ng religion, patungkol naman sa kaligtasan ng langit. Bakit hindi sila po pwedeng maligtas? Paano nyo po ide-defend yun? Bilang mananampalataya, bilang sabi nga po natin, nandito na po yung truth Nasa atin na yung truth. O nga naman, ang daming religion sa mundo, nagpapatungkol sa langit at lahat mapupunta ng langit. Bakit sila hindi po pwedeng mapunta? Di ba sakit po sa ulo? Kahit nakita ko po, binanggit ko po, yung iba kumuno itong noo Ano yun? Ang hirap po talaga. Tapos yung pressure pa sa trabaho, ito pa pong malupit, gumagawa pa po ako ng preaching po ngayon. Yung share ko po sa inyo. Patong-patong! So ang hirap po, alam niyo po, nung time na talagang na-anxiety ako, buti na lang meron po tayong mga one call away na mga kaibigan. Ayan, actually, chinat ko po si Arman. Sabi ko, nak, punta ka rito, kailangan ko lang ng kausap. Kasi ang hirap po talaga napakahirap po pala na pagka dumarating sa isang matinding pagsubok or sa anxiety, talagang halos mabaliw-baliw ka. Amen. Buti na lang po talaga nadadala po ng muka. Kahit na anxiety ka na. Amen po. Hindi po joke yun, ba't po kayo natawa? Kidding aside po. Ang hirap po, so, nung time po na yon, doon ko lang din po na-realize na kailangan ko pala si Lord. Pray ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya to, ang hirap. Nahihirapan po ako. Take note po 2 school po ng theology pinapasokan ko po. 2 school po. Nag-aagsom na rin din po ako. Amen. Kaya sabi ko nga po sa inyo, hindi naman po halata na-stress po ako. Iba po talaga pag anak ng Diyos, pogi. Amen. Palakpakan naman po natin. Yan. Nagsusumika po tayo. So, doon po sa part na yun, again, sabi ko nga po, kapag ka righteous, nandun yung faith mo, nandun yung rooted ka, kahit anong mangyari, makakabawi ka. Amen. Kahit may problema man, kahit man merong pinagdadaanan, makakabawi ka. Nung nag-pray po ako, sabi ko, Lord, hindi ko kaya to. Kasi kung ako lang to, Lord, baka dinala na ako ng asawa ko sa may Muntinlupa Buti na lang, may Diyos. Ang hirap, grabe. Sobra po. Kaya nga po, dito sa pag-aaralan po natin, ito pong nagsulat na to, kung bakit nabanggit niya, ito pong key verse na binasa natin, maybe,
may nakikita siyang hindi tama. At the same time, punong-puno siya ng anxiety. Kilala naman po natin ang buhay po ni Haring David. Tama po. Sino po si Haring David? Si David. Sa nakakakilala po, sino? Sino po? Tatay ni Solomon. Yes. Anak ni Jesse. Tama po ba? Hindi po anak ni Pastor JR yan, no? David. O ni Pastor Ray. David. Di ba, ang hirap na naging sitwasyon niya, siya pa yung kung di po ako nagkakamali, pinaka-youngest sa magkakapatid. At ang trato sa kanya ay iba ng mga kapatid niya. Mahina, walang kwenta, at the same time, walang maiaambag. Tama? Pero yung David na kilala po natin, pumatay po kasi ng higante. Yung sa tingin ng iba, hindi tawag dito, walang bilang, pero sa istorya natin, pumapatay lang naman ng laksa-laksa. Di ba yun po yung naging kanta sa kanya? Si Saul, hundreds lang, but David kills many. Grabe po, no? At itong part po na to, bakit ko po nabanggit? Kasi ito, kung bakit na-compose niya tong awit na ito, and maybe because nakikita niya na kapag ang isang taong wicked or hindi righteous, ang laki ng ikababagsak. Katulad po niya, di ba? Kung hindi po siya rooted, malamang bagsak talaga yung kanyang pamunuan, especially baka hindi na rin din siya naging hari. Maaaring may sumablay, alam naman natin na si King David ay sumablay sa kanyang buhay. Tama po ba? Nagkaroon siya ng parang something na hindi niya na-control. Yung kanyang kahinaan o yung kanyang weaknesses, pero nakabalik. Bakit? Kasi rooted. Amen po ba? Na may kausap pa po ba ako? Kaya naman, today, sabi ko nga po, ano ang kailangan upang ang tunay na matagumpay o para maging matagumpay at yumabong ang buhay at maranasan natin ito, ano man ang sitwasyon natin, meron 3 bagay po para magkaroon po ng flourishing life. At una, pag-usapan po muna natin is all about the blessed life. Ito po. Sabi ng 3 dyan, ng Psalm 1:3, that person is like a tree planted by the streams of water, which yield its fruit in the season, and whose leaf does not wither, whatever they do, prosper. Yung taong righteous po, ay katulad ng isang puno na natanim sa isang batisan, na kung saan mamumunga ang dahon at magbubunga ng prutas sa kanyang kapanahunan. Sabi pa nga po dyan, yung kanyang leaf, yung kanyang dahon ay hindi, malalanta, wither. At ano man ang gawin niya, sabi doon sa huli, whatever they do, prosper. Ano man ang gawin niya, nagbubunga. Amen. Purihin ang Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. So ito pong 3 po na ito ay patungkol po doon sa naunang mga lines or stanza po natin, 1 and 2. At tumutukoy dito yung taong righteous and God-fearing. So napansin ko rin din po rito na yung word na delight, nabanggit po dyan, nagiging rooted at fruitful ang isang tao kapag delight siya sa Diyos at sa salita nito. Amen? So basahin ko po yung 1, sabi po doon. Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers, but who delights in the law of the Lord, doon po sa 2, and whose meditate on His law day and night. So pinagpala ang taong hindi lumalakad tulad ng nilalakaran ng isang wicked na tao at sabi nga doon, nag-i-stand doon sa way ng mga sinners or nakikisalamuha sa mga mockers. Ano po ba yung mga mockers?
mapanlait, nilalait yung Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Tama po? Di ba? So sabi doon lang po o pinagpala ang taong doon lang sa nagde-delight ng law ng Diyos at minimeditate ito araw at gabi. Amen. Grabe po, no? So nagiging rooted at fruitful ang isang tao kapag ka-delight siya sa Diyos at sa salita ng Diyos. Doon po makikita po natin doon sa passage po na nagsulat dito na nakakatuwa ang isang taong umiiwas sa wickedness or does not stand in the way of sinners take. So ibig sabihin, umiiwas sa mali at sa kamalian. So magagawa lang natin makaiwas kung rooted tayo ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ng Lord. Marami po kasing, ito po, real talk po tayo mga kapatid. Marami po kasing mga believers na hindi makaiwas sa sin. Why? Because they are not rooted with the Word. Let me ask you this, meron po ba tayong devotion? May nagme-mentor po ba sa atin? May nagtuturo po? Yung iba meron, pero yung iba wala. Amen po. Ang malupit dito, aatin ng Sunday worship, 1 oras lang pong makikinig sa poging nagsasalita po. Pero yung hati ng isip pa nun, kaiba pa. Tama po ba? Tama po, yung iba po, antok-antok pa. Hindi po tayo lalago kapag ganon. Hindi po tayo magiging rooted if ganon ang senaryo ng buhay po natin. Malinaw po na sinabi po doon sa ating key passage po na mamumunga at magiging malalim ang isang taong delight. Una, sa Diyos. Pangalawa, sa salita ng Diyos. Amen po. Kaya nga po doon sa 3, ayan, yung binasa po natin, ang taong iyon ay isang katulad ng isang punong sagana sa dahon at bunga dahil siya ay nakatanim sa isang batisan. Yung tree po o yung puno nagsisimbolize po sa atin po mga sarili o atin po tayo pong mga Christians. And ayan nga po, sabi ko nga po, especially mga Christians. At ang batis po o yung streams of water, nagre-represent po ito ng salita ng Diyos. Amen? Ang tawag po dito, ito pong word po na yan, ang tawag po dyan, metaphor. Tama po ba? Nag-i-illustrate siya ng isang bagay or nakikita natin na related po sa ating pong lahat. Amen po, may kausap pa po ba ako? So kapag ang salita ng Diyos, ang lagi nating na-absorb, hindi natin mapipigilan ang paglago at pamumunga ng isang tao. Kahit ano mangyari dyan, kapag ka-delight siya sa salita ng Diyos, kapag tawag po rito, rooted yan ng salita ng Diyos, pambihira, hindi natin mapipigilan yung pamumunga yan. Ano man ang gawin yan, sabi nga doon, no, whatever they do, prosper. Magsasalita pa lang yung taong yun, pambihira, may bunga na. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Kaya nga po, doon sa instructions of the Lord, sa totoo lang po, is not burden. Lagi naman pong sinasabi ng Lord po yun eh. Ang salita ko at ang utos ko o ang command ko ay not burden. Amen po. But delight for those who trust in Him. Kaya nga po sabi ng Deuteronomy chapter 30, verse 11 said, "Now, what I am commanding you today is not too difficult for you or beyond your reach." Lahat ng kinocommand ko sa inyo, actually, hindi naman yan mahirap eh. At naniniwala ako na makakaya mo yan at hindi yan beyond doon sa kaya mong abutin. Amen po. Sabi pa po, yan, sinigundahan pa ni John sa 1 John chapter 5 verse 3, "In fact, this is love for God, to keep His commands, and His commands are not burdensome." Hindi po bigat.
yung command ni Lord, yung word ni Lord, hindi po bigat para sa atin pong lahat. Amen po. Honestly speaking po, the Word of God ay nagiging burden sa taong ayaw gawin ang pinagagawa ng Lord. Ngayon po, nagiging burden siya kapag ayaw mong sumunod. Tama po ba? Parang ganito lang yan. Pag inutusan po tayo, no, especially na sa mga kabataan, pag inutusan ka ng nanay mo na maghugas ka ng pinggan, di ba ang bigat? Tama po ba? Ang bigat talaga niyan. Bakit? In-game ka sa ML eh. Tama ba? Anak, maghugas ka ng pinggan, oh. 3 araw na yung pinggan dyan eh. Burden talaga yun. Amen? Ito pa pong isa. Yan. Kapag kalimbawa, hinihingi ng asawa mo, love, bago ka na. Magbago na tayo. Panay bisyo ka pa rin. Burden talaga yun. Bakit? Kasi nag-i-enjoy ka ron. Amen ba? Magiging burden ang salita ng Diyos. Actually po, ang salita ng Diyos talagang tatamaan. Di ba sabi nga po sa Ephesians, the word of the Lord is like the two-edged sword. Natatagos talaga sa'yo hanggang sa buto mo. Tatamaan ka. Nagiging offended ang isang tao sa salita ng Diyos because may problema sa sarili niya. Amen? Kasi hindi niya kayang sumunod eh. Why? Isa lang po dahilan. Hindi po kasi rooted. Kasi kapag rooted po ang isang tao, pag tinatamaan ng salita ng Diyos, nagbabago. Amen? Amen? Hindi po offensive sa kanya ang word of God. Kapag kakalimbawa, kinokorek tong taong to, dahil rooted siya, pamihira. Sabihin pa sa inyo yan, kapatid, salamat nakorek mo ko. Na-remind mo ko. Pero yung taong hindi rooted, naku, isusumpa ka nun. Pag kinorek mo, ganun pa yan eh. Parang gusto ko ang suntukin. Tama ba? Paano lagi na lang yung mali nakikita ko? Di ba? Because they are not rooted. What is the significations of being blessed life? Ano po yung mga significance po niyan? Letter A po is rooted in the right place. That person is like a tree planted by the streams of water. Ang isang halaman, kapag hindi nadidiligan o mali ang proseso ng pagkakatanim sa kanya, ano po mangyayari? Yung mga nag-aano po rito, yung mga nag-aalaga po ng halaman, namamatay. Pagka hindi maganda yung proseso, basta tinanim mo lang siya, tapos hindi mo siya diligan, mamamatay talaga. Tama po. Hindi magtatagal yung buhay po ng halaman. So just like us po, bilang mananampalataya, we need a consistent water source. Kailangan po natin ng consistent water source. Kung kaya nating pakainin yung mga sarili po natin ng 4 na beses sa isang araw, may pang-5 pa kasi may midnight snack pa. Ganun din po dapat when it comes sa spiritual life po natin. Kailangan pakainin po natin. Amen? Kung ang katawang lupa po natin ay 8 packs po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang muscle mo, dapat ganun din po yung word ng Lord. Yung spiritual life po natin. Amen? Kailangan rooted po tayo doon. So, and we need a continuous nourishment of the scriptures. Lagi po tayong nagbabasa. Di ba katulad po, ano pong church po yon? Berean church po ba yon na binanggit po sa Bible? Na every time na mangangaral po si Apostle Paul, hindi lang sila nakukontento sa napakinggan nila. Ang gagawin nila, pag uwi sa bahay, aaralin pa nila yung salita ng Diyos. Yun po yung rooted. Talagang pagka ganun po nangyari po, especially po sa atin po, church, listen to this po, online and on-site po. Pag ganun po, naging sistema po ng church po natin, maniwala po kayo. Yan pong nakikita po ninyong katabi, sige tignan nyo po. Hindi nyo na po makikita yan. Bakit? Kasi ang dami po natin. Mag-e-expand po ang church.
lalago ang church. Oh, pastor, sabi, fruit eh. Tama po. Ang Lord po, naghahanap din po ng numbers. Kaya lang, sabi ko nga, kaya lang, meron po kasing process ang Lord. Quality, then the follow is quantity. Kailangan quality Christians po tayo. Para magkaroon po ng bunga, we need to be a quality Christian. Kailangan nakikita sa atin, kailangan na ipapamuhay po natin yung salita ng Diyos. Kasi maniwala po tayo, kapag sabi po kanina, di ba, yung kanta po kanina, hanggang ang wangis mo sa akin magningning. Pag ganun ang nangyari po sa buhay natin, kapatid, kahit hindi ka na mag-share ng Word of God, may nakasalubong ka lang. Baka umiyak yun. Grabe, nakita ko si Jesus sa iyo. How to be you po. Amen? Yun po yung sinasabi pong rooted, nourishment. Nanonourish po ng scriptures. Kaya mahigpit na binibilin po ni Moses sa Joshua chapter 1 verse 8. Anong sabi po ni Joshua? Anong sabi po ni Moses doon? Joshua, anak, patawid na kayo ng promised land. Anong bilin niya? Ang batas na ito ay huwag mong kaliligtaan. Basahin mo siya araw at gabi. Ano sabi doon? Upang matupad ang nasusulat doon. Verse 9 doon, ikaw ay giginhawa at lalawig ang iyong buhay. Yun ang mahigpit na bilin ni Moses kay Joshua. Kaya nga, di ba po, ang nakatawid lang po sa promised land, sino po? Nakatawid po sa promised land, sino po? Di ba yung tinatawag po na Joshua generation? Salan-sala na po yun. For the 40 years po of wilderness po, napaikot-ikot po sila, sinala na ng Panginoon yun. Kaya nga pagdating ng promised land, salang-sala na po yun. Amen po. Tingnan mo nangyari kay Joshua, sa istorya po ni Joshua, di ba puro tagumpay po yung kanilang laban? Never natalo po si Joshua eh. Why? Because of the meditations of the law. Ano po yung law? Not burden. Magiging burden lang po siya kapag ang isang tao ay hindi rooted sa Word of God. Offensive sa kanila. Number 2 po, or letter B, is bearing fruits. Una, rooted in the right place. Kailangan rooted tayo sa tamang place po natin. Ano po yung tamang place? This is your home. Ito yung place mo para maging rooted ka. Ano po yon? Church. Magiging rooted po ba tayo sa labas? Hindi. Yes, actually pwede po. Pwede kang maging rooted sa labas, mali nga lang. Kung gusto mo maging rooted sa tama, welcome kapatid. Bearing fruits. Doon po sa 3b, which yields its fruits in season and whose leaf does not wither. Magbubunga. Halata sa isang tao na malago sa pananampalataya ang bunga. Bunga na ano po ito? The way they live, the way they speak, the way they act. Malinaw sa kanila ang kalooban ng Diyos at nagmumultiply ito sa kanyang buhay. Kahit dumaan sa pagsubok ang taong rooted and founded ng Word of God, anuman ang kanyang gawin, may paglago. Kaya nga, isa sa mga fruits na hinahanap ng Diyos ay ang pag-share po natin ng salita niya sa iba. Una, ito po yung hinahanap ng Lord. Unang fruit na hinahanap ng Lord is the manifestations of the Word sa buhay po natin. Dapat nakikita yung Word. Ngayon, tatanungin ko po kayo, ano po yung nagmamanifest na Word sa buhay po natin? Word po nino. Huwag nyo na pong sagutin, kayo na lang po sumagot. Diba? And pangalawa, ang pangalawa po is the outward. Ibig sabihin ng outward, nagsishare po tayo ng Word of God. Diba? Tayo naman din po tayo pong mga nandito po ngayon, online and on-site. Diba tayo po ay naging bunga lang po ng Word of God? May nag-share po sa atin. Tama po ba? Hindi naman tayo na born again lang po rito, tumanggap sa Panginoong Jesucristo nang walang nag-share, nang nagkusa ka eh. May nag-share. So, ganun din po dapat sa atin. Kailangan po natin i-share. Yung ginagawa mo na
i-share mo yung Word of God, malinaw sa atin kung bakit need. Ito pa po isa ha, ang isang rooted person po, malinaw din sa kanya pagdating sa tithes and offering. Bakit nagta-tithes? Bakit may offering? Amen po ba? Parang bigla po kayo napaganon ah. Bakit pagka pinag-uusapan po yung tithes and offering, parang medyo sensitive po tayo? Masakit po ba? Tandaan po natin, sa lahat po ng kinikita po natin, yung 10% po dyan, hindi po yan atin. Maging malinaw po yan. Tinuro po ni Brother Jason po rito, yung 10% po na yan, pinahiram ng Diyos yan bilang kapital natin. Kailangan binabalik po natin kapag tumubo na po yan. Amen. Malinaw po ba? Yung offering po, Pastor, ano naman yung offering? Beyond doon sa extensions ng puso mo. Kaya nga doon nabuo si 1 Corinthians eh. Di ba? Give cheerfully. Bukod doon sa tithes na ibibigay mo na 10%, kung kinoconvict ka pa ng puso mo, extend mo pa yung bigay mo sa Panginoon. And that is offering. Okay po? Malinaw po ba? So pagka ang rooted na tao, malinaw po sa kanya to. Malinaw kung bakit tayo nag-worship. Malinaw din kung bakit tayo naglilingkod or bakit tayo merong ministry dito po sa loob po ng simbahan. And letter C is enduring strength. Ito na po yung pinakamaganda. Sabi po roon, whose leaf does not wither, whatever they do, prospers. So ito matindi, ano man ang pagsubok, hindi matitinag. Katulad ng isang puno na malalim ang naabot na ugat, kahit bagyo, hindi ka kayang patumbahin. Amen. Ako po naniniwala po ako na lahat po tayo dumadaan sa matinding pagsubok po ng buhay po natin. Ang tanong, nakakabangon pa po ba tayo? Kasi maraming mga Christians po na dumaan sa pagsubok na wala na. Ayun po yung nakakalungkot. Nag-away lang kayong mag-asawa, ayaw mo nang umatin. Tama po ba? Alam niyo po, ang pinakamahirap na laban po, pagdating po mismo ng Sunday ng umaga, yung magpe-prepare ka na. Tama po ba? Sino pa nakaka-relate? Taas po kamay. Yung pinakamatinding battle dyan eh. Diyan papasok yung makukonsumi ka bigla, hindi mo makita yung dapat mong hanapin. Tama po ba? Doon mo lang maiisip na, ay kailangan ko, eto pala yung isusuot ko, magpa-plancha ka pa ng damit. Tama po ba? Tapos paalis ka na, bigla mong maaalala, di pa pala ako nagtutoothbrush. Tama po. Ay, di pa pala ako nakakon sa salamin. Pero okay lang yan. Kasi woke up like this naman. Wow. Amen. Diba? Yan ang pinakamatinding struggle po ng isang mananampalataya pag mismong Sunday ng umaga yung pupunta ng church. Hanggang sa matatalo na tayo, kasi alam ni Satan yung kahinaan ng bawat isa, wala na, hindi na-attend. Amen po. Enduring strength. So tulad ng isang puno na malalim ng naabot na ugat, kahit bagyo, hindi kayang patumbahin. Ganito ang isang taong rooted sa God's Word. Kahit bagyo ng buhay ang dumating, hindi kayang pabagsakin. So mananatiling nakatayo at patuloy na lumalago. Kahit anuman ang pagsubok, dahil rooted ka ng salita ng Diyos, tayo pa rin ang mananatiling nakatayo sa huli. Palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2 is the contrast with the wicked. Kanina, pinag-usapan natin yung blessed life, yung buhay ng righteous. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano naman ang buhay ng isang wicked? Doon po sa 4 and 5, sabi nga, not so the weak or wicked, they are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of righteousness. So anong meron sa wicked based doon sa binasa po nating passage? Letter A is the ephemeral nature of the wicked.
Ano po ibig sabihin ng ephemeral? Means lasting for a very short period of time. Ibig sabihin, hindi tatagal. Hindi tatagal. Ang buhay ng isang wicked po, tandaan po natin, hindi tatagal. O, tignan mo yung katabi mo, wicked ba yan? Kapag ka wicked yan, sabihin mo, di ka tatagal. Di ba? Hindi tatagal talaga. Kahit dumating, ano man ang pagsubok na dumating dyan, maniwala ka, mabubunot at mabubunot yan. So dahil nga hindi rooted ng faith, yung mga taong wicked, hindi po lalago. Unting-unting matutuyo hanggang sa mawawala na ito. Tulad ng isang halaman, kapag hindi malago ang ugat, walang sustansyang nakukuha, unting-unting natutuyo at naglalagas ang mga halaman, in the end, mamamatay na yung halaman. Ganun po rin pagdating po sa ating pananampalataya. Kapag hindi po tayo malalim, o yung ugat po ng pananampalataya po natin ay hindi po malalim, maniwala po kayo kapatid, hindi po tayo tatagal. Kung bakit may mga ilan po na rin dito sa atin, online and on-site po, na hindi na nagtagal sa pananampalataya nila, kasi nga hindi nga rooted eh. Katulad po na nabanggit ko po last time, basic salvation. Pag tinanong mo, ikaw ba, ligtas ka na kung mamamatay ka ngayon? Ewan ko. That is basic. Dapat alam po natin yun eh. Pag namatay ka ngayon, saan ka pupunta? Sa langit. Bakit? Ewan ko. Basta sabi nila, langit daw eh. Tama po ba? That is basic. Kung kayo po tatanungin ko ngayon, pag namatay po tayo ngayon, saan po tayo mapupunta? Bakit po? Tingnan nyo po, tinawanan nyo lang po ako. That's basic teaching. Amen? So, ang buhay ng isang wicked ay lack of substance and stability. Yun po matindi. Lack of substance and stability. Ibig sabihin, walang sustansya at walang katatagan. Most of the people na hindi rooted ng God's Word ay lack of substance. Lahat ng kanyang gawin, eto malupit. Yung mga Christians na hindi po rooted, yung mga trabaho po nila, ito po yung word, mediocrity. Ibig sabihin po, puro second rate lang. Pwede na yan. Walang excellency sa paggawa. Amen? Hindi nag-glorify si Lord. Amen po. Ito pa isa, wala pa pong stability. So meaning, fire up, fire off. Marami pong mananampalataya po ganyan. Especially na po sa modern days po natin ngayon. Marami pong Christians na on and off po sa pananampalataya. Ngayon, nagpa-fire up ka, nagpa-fire ka. Next week, off ka na. Amen? Kasi walang stability, on and off sa kanilang pananampalataya. Wicked people always choosing what they want. Choosing what is best for them. Mas pinipili, yung mga wicked people, pinipili nila kung ano yung makakapagpaligaya sa buhay po nila. Yung mga wicked people, mas pinipili po nila kung ano yung mas masarap sa pakiramdam nila. Amen? Yung wicked people, gusto nila, sila lang yung may gusto at laging may gustong patunayan. May kausap pa po ba ako? Hindi, dapat lagi akong ganito rito, dapat ako lagi nauuna rito. Hindi ganun. Si Lord, hindi naghahanap po ng kailangan mong patunayan kasi kilala na po tayo ni Lord. Amen? Hindi po natin kailangan may mapatunayan tayo. Ang kailangan ni Lord, yung puso mo na handang sumunod. Amen po ba? Yung puso na handa po tayo, yung wholeheartedly, na talagang susunod po tayo at mag-o-obey po tayo at magpapasako po tayo doon po sa Lordship na meron siya. Ay, hindi po natin kailangan magpatunayan. Kasi yung mga ganyan po, actually, nangyayari lang po yan sa mga private companies. Tama po? Para ma-promote ka, kailangan may mapatunayan ka. Para tumaas ang sahod mo, kailangan may mapatunayan ka. Pero iba ang kingdom ng Lord eh. Anong sabi nga ni Lord, di ba, sa Lucas? Kung gusto mong mauna, magpakahuli ka. Tama po ba?
Ay po yung sa English, ano po yung exact word sa English? If you want to be the first, you need to be the last. Iba ang prinsipyo ng Bible sa prinsipyo ng mundo. Pwede yun, may papatunayan tayo. Pag nasa mundo ka, pag nasa labas ka. Pero pagdating dito sa kingdom ng Panginoon, hindi mo kailangan may mapatunayan. Kasi alam naman na ni Lord eh. Ang kailangan lang natin gawin, trumabaho tayo with excellency. So magagawa lang po natin trumabaho with excellency kapag rooted po tayo ng salita ng Diyos. Malinaw po sa atin. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Di po ako galit ha. Baka sabihin niyo, galit mo. Gara nito, KJ, yung galit. Hindi po ako galit. So many Christians is still wicked. Why? Hindi kasi sila rooted. Konting problema, backslide, wicked Christians, they choose yung gusto nila at hindi yung gusto ng Diyos. They choose life without Christ. Amen? Pag ganon, still, hindi talaga tumanggap sa Panginoon yun. Sorry say po, mga kapatid. Kapag tayo pa rin po ang nasusunod sa buhay po natin, baka hindi po tayo tunay na tumanggap sa Panginoon. Kasi hindi po natin naiintindihan eh. Ito po yung sabi nga po, di ba? Lord, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas. Tama po ba? Pag sinabi mo kasing, Lord, tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas, unang-una, tinanggap kita bilang Diyos. Ibig sabihin, magpapa-under ka sa authority na meron ng Diyos. Ibig sabihin, pag ayaw ni Lord, ayaw mo din dapat. Amen po ba? At tagapagligtas, ibig sabihin, Lord, ano man ang mangyari sa akin, ililigtas mo ko. Kumbaga, pagtitiwala yun pananampalataya na Savior. Lord, hindi mo lang ako iniligtas 2,000 years ago na napako ka sa krus, kundi sa buong journey ng buhay ko, ililigtas mo ako. Yun ang ibig sabihin po nun, pagtanggap. Tinatanggap kita bilang Diyos. Ang problema, maraming Christians kasi, na nagiging lordship lang ang Lord sa buhay nila in a few aspect. Amen. Ang tatahimik po ninyo, nalulungkot po ba kayo? Po kayong malungkot. Kasi gusto ni Lord, maging rooted tayo. Amen. Maraming mga Christians nowadays, few lang, Lord, pagdating sa ministry, Lord, papa-under ako sa'yo. Pero pagdating sa love life, ako muna. Yari. Delikado. Lord, sa gantong aspeto, ako muna, tabi ka muna. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Pastor, grabe ka na. Nakakapanakit ka na. Maya, abangan kita sa labas. De, joke lang po. Hindi po. Ito po yung God's word eh. Pag hindi ko po ito sinabi, ako po yari sa Lord. Letter B, the consequences of the wickedness. Ano po yung consequences? Sa 5, clearly say, wicked will not stand in the judgment. Yung judgment po dyan, it talks about future life. Ano po yung judgment? Pwedeng sabihin will not stand. Pwede po kasing pagdating ng second coming, kapatid, hindi ka kasama sa judgment seat of Christ. SOD po. Di ba dalawa po yan? When it comes sa second coming, dalawang event ang mangyayari dyan. Meron judgment seat of Christ and the great white throne. Amen po. Amen po ba? May kausap pa po ba ako? Sa mga nag-SOD po, ganun. Ano po yung judgment seat of Christ? Awarding ng mga righteous at mga tapat na naglilingkod sa Diyos. Ano yung great white throne? Judgment na yon sa mga hindi na tumanggap. Kung binigyan na ng chance, hindi pa tumanggap. Hindi pa rin nag-change. Kasamang i-judge do si Satan. Saan mapupunta? Sa abyss. Sa ikalaliman. So ganoon po siya. Wicked will not stand in the judgment. So these portions ay awarding ceremony of the righteous at yung naging trabaho po nila. At ang sabi pa nga po doon sa 5 ng Psalm 1, nor the sinners in the assembly of the righteousness, hindi talaga bilong sa langit ang mga taong wicked.
So masakit na katotohanan na ang wicked people ay mahihirapan mapabilang sa langit. Why? Kasi nga ang buhay nila ay hindi pabago ng pabago, kundi pabaho ng pabaho. Uulitin ko po ang buhay po ng mga wicked people hindi po nagbabago, kundi nagpapabaho pa. So I remember the story of Jesus. Ito po alam niyo po yung story ni Jesus at nung fig tree, yung barren fig tree. Sino po may alam ng story na yon? Di ba, Jesus from Bethany, papunta siya ng Jerusalem. Along the journey po, gutom si Jesus eh. Nakita niya yung fig tree, wow, ang lago ng dahon. Ang lago ng dahon. So, parang ganito po yun, no? Excited si Jesus na makita doon sa bungang yon. Kasi gutom siya eh. Pagdating niya ron, at nung na-close up niya na yung puno na yon, lago lang ng dahon mo. Wala akong makitang bunga. Ano pong sabi ni Jesus doon sa Mark 11? Ngayon din, isusumpa kita. Hindi ka na pakikinabangan ng iba. And then Jesus, with his disciple, lumakad na paloob sa Bethany. Actually, sa story po ng Mark ay na-sandwich po yung kwentong yan. Kasi after po niya, nung pagpasok nila Jesus sa Jerusalem, doon niya na, yung kaninang devotion po namin nila Ate Zel, doon niya na pinagtatraob yung mga nagtitinda sa simbahan, nakita niya yung mga Pharisees, kung ano-ano mga pinaggagawa. Alam niyo po ba na ang kwentong ito, o yung fig tree na to, ay nagsisimbolize sa buhay po ng Pharisees. Mukha silang malago, pero hindi nagbubunga. Amen. So, sabi ko nga po, lumapit siya, to cut the long story short, sinumpa niya. The next morning, Peter saw. Nakita ni Peter na itong puno na to, wala na, lanta na, patay na talaga. Tuyong-tuyo. Amen po. So, gulat siya eh. Sabi ni Peter, Rabbi, yung puno po na sinumpa niyo, patay na. Kaya nga sabi nga ni Lord, na the next verses, kaya nga, yan ang nagagawa ng pananampalataya. Kapag sinabi mo sa bundok na gumalaw siya, gagalaw yan. Ayun na yung kasunod na story. So this story is all about the Pharisees. They looking grow, but not rooted. Kasi maraming mga Christians na mukhang malago, pero hindi rooted. Amen? Mukhang maraming alam, pero hindi rooted. Sorry to say po mga kapatid, marami pong mga Kristiyano po nowadays ay ganyan. Amen? So in the last days po, maraming tatangis. Why? Kasi hindi makakasama sa langit. Malinaw po na sinasabi na ang wicked people hindi magiging belong kung saan mapupunta yung mga righteous people. Ang sakit po, gusto niyo po ba natin? Alam ko po wala pong may gusto nun. Kaya nga po tayo nagsisikap na meron po tayong relationship sa Panginoon kasi para mapabilang po tayo sa langit. Amen po. Nandiyan pa po ba tayo? At ang pangatlo po and last is God's watchful care. Sabi po ng 6, for the Lord watches over the way of the righteousness, but the way of the wicked leads to destruction. Mismong Diyos na po ang nagsabi na ang bawat mata niya ay masusing nagmamatyag sa mga taong righteous. Again, bakit righteous? Because they are rooted in God's Word. The word watches over means care, protections, guidance. It is clearly said that God do extra care with protections and guidance those people who are righteous. To cut the long story short, mayroong divine protections ang mga taong righteous. Bakit righteous? They are rooted in God's Word. So, Pastor, ang hirap naman. Kasi sabi ko po kanina, wala naman pong perpekto sa mundo Nagkakasala pa din tayo kahit Kristiyano na. Yes, tama naman po yun
Tama po yun. Nasa mundo tayo at walang perpekto. Hindi kayang maging righteous. Pero ito ang dahilan ng taong mga hindi kasi rooted. Amen? At ang theme song ng mga taong hindi rooted is yung, ano yan, I'm not superhuman. Bakit natin nasasabi na, pastor, wala namang perpekto sa mundong ito? Bakit nga ba natin nasasabi? Kasi meron po kasi tayong inaalagaan na hindi po natin kayang itaboy. Nadaan po natin na never ever na magbibigay tayo ng reason kung bakit nagkasala. Again, basic teaching po regarding sa salvation. Sa SOD po, justification, sanctification, glorifications. Past, present, future. Yung past justifications may namatay para sa atin. That is good news. Brain po ninyo, merong nag-substitute, dapat tayo yung ipapako sa krus Pero merong Jesus na nag-substitute para siya mamatay para sa atin. And that is good news. Tama po ba? May kausap po ako. Sanctification, ibig sabihin, i-workout mo yung salvation na naranasan mo. Hindi ko po sinasabi na nawawala ang salvation at hindi ko rin din sinasabi na forever ang salvation. Ang gusto ko pong sabihin dito, what is the Bible said? Work outin natin yung salvation na naranasan natin. Amen po? Kaya nga po sabi nga ni James faith without work is dead. Naiintindihan po ako, wino-workout natin ang salvation dapat. Ibig sabihin ng certifications, nagiging banal. So, wino-workout natin yung pagiging holy kasi holy God yun nang namatay Tama po ba? Nagkasala po ba si Jesus? Hindi. Holy siya 100% human, 100% God. And glorifications, bakit natin wino-workout? Yung salvation na meron tayo, yung naranasan nating salvation, kasi nakatuon po tayo sa glorification. Yung bibigay ni Lord. Yung nangyari kay Jesus after niyang after niyang mamatay ng 3 araw, that is glorified body. Glorification, makakabilang po tayo sa langit. Amen? That is basic teaching about the salvation. Kaya lang, ang problema kasi, lalong-lalo na sa mga wicked person na ito, o mga wicked people na ito, hindi na nila antintala yun. Ulitin ko, ang mga wicked person, ang lagi nilang katwiran, ang hirap-hirap magpakabanal. Ang hirap-hirap maging righteous. Hindi po, kapatid. Hindi po mahirap na magpakabanal at magpaka-righteous kung rooted tayo sa salita ng Diyos. Amen? Kasi meron kang absolute truth, right and conduct. Ito yung manual mo. Amen po. So wala tayong dahilan para maging wicked person po. Tandaan, nung nag-declare po tayo, sabi ko nga po kanina, natanggapin natin ng Diyos bilang Diyos at tagapagligtas, doon pa lang po, sinasubmit na po natin yung sarili po natin, nagpapa-under ka sa Lordship ng Diyos. Amen po. At yung word po na yon, nung tinanggap na natin si Jesus, ito po ay usaping pong obedience and submission. So now, let me ask you this mga kapatid, susunod ba tayo at magpapasakop ba tayo sa Lordship na meron po ang Diyos? O sa iilang aspeto lang po ng buhay natin? Amen. So tandaan po natin, ang buhay po ng wicked, hindi po magtatagal, gumuguho ang buhay. And as I end po, ang dami pong natuwa na. As I end po, 3 things to make a life flourish. Number 1, blessed life. Kapag blessed life ka, kailangan rooted ka in the right place. Kailangan merong bunga. At the same time, kaya mong i-endure. Meron ka enduring strength. Bibigyan ka ng Diyos. And number 2 is the contrast with the wicked. Ano bang meron ng pamumuhay ng isang wicked person? Ibig sabihin, ephemeral. Ibig sabihin ng ephemeral is hindi magtatagal.
And yung consequences nun, yun na matindi. May consequences. Lagi po nating tatandaan, kapag ka good, may blessing. Kapag ka bad, may curse. May consequences. Amen? And pangatlo, iniingatan ng Diyos ang mga taong righteous. Naniniwala po ako na mga kasama ko po online and on-site today ay mga taong rooted. Taong righteous. Kapatid, sikapin pa natin. Sikapin pa natin na maging righteous tayo in the sight of the Lord. Kung mababasa po natin yung First Chronicles, Second Chronicles, First Kings, Second Kings, doon makikita po natin, di ba, laging sinasabi doon, sore in the eyes of the Lord, righteous in the sight of the Lord. May mga kings na sore, sabihin, masakit sa mata. Meron din na mga kings na righteous sa mata ng Diyos. Pero tayo pong mga mananampalataya po ngayon, kapatid, wag na po tayong maging sore ng mata ng Diyos. At hindi po tayo bilong, at hindi po natin dapat talaga in-accompany ang mga taong wicked. Unang-una, walang buhay na maibibigay na maganda po sa atin ang mga taong wicked kapag nag-accompany tayo sa kanila. Brain po natin, sasamahan po natin yung mga taong wicked. Ang laman lang ng kwentuhan nyo, hindi maganda. Tapos, puro may mga bote pa kayo dyan. Pastor, sabi naman ng Bible, huwag magpapakalasing . Tandaan po natin, hindi po binabanggit ng Bible yon para abusuhin natin. May tamang konteksto para doon. At yung mga alak na iniinom po ngayon, kapatid, hindi po maganda sa katawan. Hindi po katulad ng panahon po nila Jesus. Dahil ang alak po sa panahon ni Jesus, medical. Nakakagaling. Amen. Hindi po tayo bilong sa ganong mundo. Ulitin po natin, we are the citizen of heaven. Alien po tayo sa mundong ito. Sabihin po sa katabi po ninyo, alien ka, kapatid. Kasi hindi ka taga rito hindi ka taga mundo. Taga langit ka Tingnan niyo po. Tingnan niyo po yung itsura po ninyo nung wala pa yung Jesus sa buhay po ninyo. At yung merong Jesus ka ngayon. Ano po mas okay? Mas maliwalas po itsura natin ngayon, no? Tama po. Mas pogi, mas maganda. Opo. Huwag niyo na po akong turo. Alam ko na po yun. Inborn na po ito. Joke lang po. Diba? Mas iba po tayo. Yan po ang nagagawa ng kabanalan ng Diyos. Paganda ng paganda, papagwapo ng pagwapo. Palakpakan po. Sige po, tuloy po natin yung palakpak na yan. Good news, kapatid. What more pa kayo? Kung mas pogi ka at mas maganda ka dahil meron kang Jesus sa buhay, what more pa kaya kung rooted ka pa sa salita ng Diyos? Pambihira. Baka tatalunin mo na si Pia Wurtzbach niyan. Baka tatalunin mo na si Richard Gutierrez niyan. Siya ba pinaka-pogi po ngayon sa artista? Piolo Pascual? Amen? Joshua Garcia? Aba, tabi ka ng konti, Brad. Di ba? Amen po ba? What more pa kaya kung rooted tayo sa salita ng Diyos? Gusto po natin maranasan yung flourish life? Be rooted in God's Word. Maranasan po natin yung pinagpalang buhay. Tayo po tayo lahat. Today po, mga kapatid, maging firm foundation po natin ng Diyos. Lahat po ay nagnanais na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Kailangan lang natin maging rooted sa Kanya. Matagal na po tayong kinakausap ng Diyos
Kailangan lang po nating mag-response doon sa panawagan ng Diyos. Hindi magiging flourish ang buhay po natin kung hindi po tayo magpapakalalim sa salita niya. Kung ang foundations natin ay ang mga sarili lang po natin, kapatid, mahihirapan po tayo talagang maging maayos. Tandaan, never naging maayos ang buhay kapag wala si Jesus sa buhay. Laging may kulang. Laging incomplete ka. Kahit sa trabaho, kapag ka hindi bilong si Jesus sa gagawin mo, incomplete. Parang hindi ka satisfied. Tama po ba? Halimbawa, sa pag-aasikaso lang sa bahay. Ako po, lagi po akong subjected po niyan eh. Pag nakakalimutan ko pong manalangin, or minsan nakakalimutan ko pong mag-devotion, yung buong araw ko po na yan, bugnot po ako. Stress, mainit ulo. Hindi, totoo po yun. Pero inobserbahan ko po yun eh. Nung every time na nagde-devotion po ako, ito yung kinokonsistent ko na yung devotion ko talaga, talagang all out ako sa devotion. Mga kapatid, kahit may bad things na nararanasan ako, wala eh. Hindi mo maaalintana. Bakit? Kasi protected ka ng Word of God. Amen. Pikit po tayo, mga kapatid. Can you ask God na for this time, kung hindi ka pa rooted, please, ask mo si Lord. Kasi hindi natin kayang mag-isa eh. Tama po ba? Ang magpabago ng buhay, hindi kaya. Nan tayo lang. Kung gusto mo natin ng magkaroon ng life-changing impact sa buhay po natin, kailangan natin si Jesus. Hindi ka kayang baguhin ng katabi mo, ng nanay at tatay mo. Hindi ka kayang baguhin ng kung sino man, kaibigan mo man yan, ka-churchmate mo man yan. Hindi ka kayang baguhin yan. Ang kaya lang magpabago niyan si Jesus. At yung puso mong handang magpabago. Kasi wala rin din namang magagawa si Jesus kung kaya rin din naman nating magkaroon ng changes sa buhay natin. Amen. Pikit po tayo at manalangin. I will give you a minute to ask God, Lord, please, maging rooted ako sa salita mo. Marami na akong sablay sa buhay, marami na akong pagkakamali na nagagawa, marami na akong misses, marami na akong tawag doon, Lord, na sore sa mata mo na nagawa ko. Sinasadya man o hindi. For this time, so maranasan tong flourishing life na ito. Gusto ko maranasan yung paglago. Gusto ko maranasan yung papaano naman maging rooted sa salita mo. Gaya ng binasa po namin kanina, Lord, sabi doon, puno na malago, nagbobunga sa tabi ng batisan. Ang tawag po doon, breakthrough. If you want to experience breakthrough in life, kapatid, we need to be rooted in God's Word. Yes, Lord. Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Pinsan pa, Ikaw, Panginoon, ang kumikilos sa buhay po ng bawat isa. We thank you, Lord God, dahil Ikaw yung Diyos na merciful God. You are the God of second chances. Kung marami man kaming naging flosses, Lord, sorry po. At nandito po kami, standing in the front of you, God. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Gusto po namin maging rooted sa salita mo. Tulad nga po na binanggit mo, life is meaningless without you.
Hindi kami makakapamuhay kapag wala ka sa amin. Lahat po ay sa iyo ng bula. Trabaho man namin, pinagkakakitaan man namin, lahat po yan galing sa inyo. At wala po kaming maitatago ron, Lord. Wala rin din naman po kaming maipagyayabang. Dahil yung talino na ginagamit namin, sa iyo rin din nagmula. Yung lakas po na ginagawa po namin pang araw-araw, yung ibinibigay po namin sa araw-araw, Lord, sa iyo rin din nagmula. Maging yung hininga namin, Lord, sa iyo rin din po nagmula. Kung bakit pa kami buhay hanggang ngayon, biyaya mo ito sa amin, Lord. Kung bakit may maayos kaming tahanan, tirahan, bakit may nakakain pa kami sa araw-araw, sa iyo ito nagmula. Yan naman, Lord, wala ka rin din kaming dahilan para humiwalay sa relationship namin sa iyo. Turuan ninyo po ang aming puso at ang aming isip. Magkaroon ng sudden changes, na magkaroon ng kauhawan sa pakikipagrelasyon sa iyo at sa salita mo. Baguhin ninyo po ang aming puso, ang aming isip. Lord, I pray for my brethren, Lord, patuloy kang kumilos sa buhay po nila. Patuloy na ikaw mangusap, patuloy, O Lord God, na lukuban mo at ang protection mo ay sa kanila, Panginoon, ay maranasan. Kung may pinagdadaan ng pagsubok, Lord, hindi kami matitinag because ang sandalan at sandigan namin ay iyong salita. Kung meron man kaming pagdadaan ng pagsubok, O Lord God, sa hinaharap, hindi rin din kami matitinag dahil meron kaming salita mo na pinangahawakan. Maraming pong salamat. Lord, we speak breakthrough sa aking mga kapatid, online and on-site. Palayan ninyo po sila. Muli, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.